Alam mo na dapat mag-save. Alam mo na dapat umiwas sa utang. Alam mo na dapat mag-isip ng pang-long term. So bakit hanggang ngayon parang walang nagbabago? Hindi ka nag-iisa. At hindi rin ito dahil kulang ka sa talino, disiplina o sipag. Sa totoo lang, karamihan ng tao ay alam na alam kung ano ang dapat gawin pagdating sa pera. Alam nila ang basic rules. Spend less than you earn. Save consistently. Avoid emotional decisions. Think long term. Pero kahit alam na nila lahat yan, marami pa rin ang nananatiling stuck. At doon nagsisimula ang kalituhan. Dahil kung kaalaman lang ang kulang, dapat matagal na tayong nakaayos. Pero hindi ganun ang nangyayari. Ang problema kasi may malaking pagkakaiba ang alam at ang ginagawa. At madalas, hindi natin napapansin kung gaano kalaki ang pagitan ng dalawa. Kapag may nabasa kang libro, napanood na video o narinig na advice tungkol sa pera, may konting ginhawa na nararamdaman. Parang may progress. Parang may control. Pero kadalasan, doon lang nagtatapos. Hindi dahil ayaw mong magbago, kundi dahil ang kaalaman ay hindi automatic na nagiging aksyon. Ang kaalaman ay nagbibigay ng comfort. Hindi siya laging nagdadala ng change. At dito napapasok ang isang katotohanang bihirang pag-usapan. Ang utak mo hindi talaga interesado sa long-term success mo. Ang primary job ng utak ay hindi ka payamanin. Ang job niya ay panatilihin kang ligtas, kalmado at komportable ngayon. Kaya kapag may choice ka sa pagitan ng isang desisyong mahirap pero makakatulong sa future at isang desisyong masarap sa pakiramdam ngayon, alam mo na kung alin ang pipiliin ng utak mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil normal ka. Ito ang dahilan kung bakit kahit alam mong dapat mag-save, mas madali pa ring gumastos. Alam mong dapat mag-budget, pero parang laging may dahilan kung bakit next month na lang. Alam mong dapat mag-plan, pero mas nauna ang pagod, stress, at ang linyang, deserve ko to. At kung familiar sa'yo yan, hindi ibig sabihin may mali sa'yo. Ibig sabihin lang, gumagana ng maayos ang utak mo. Laban sa goals mo. Ang mas mahirap tanggapin ay ito. Mas malakas ang emosyon kaysa logic pagdating sa pera. Kahit gaano ka ka-aware, kahit gaano ka ka-educated, kung ang sistema sa paligid mo ay patuloy na nire-reward ang old habits mo, babalik at babalik ka pa rin doon. Hindi ka talo dahil kulang ka sa disiplina. Natalo ka dahil ang environment mo ay mas consistent kaysa sa motivation mo. Motivation is temporary. Comfort is immediate. At ang utak ay laging pipili ng immediate. Kaya maraming tao ang nagiging expert sa pagsisimula pero hirap sa pananatili. Marunong magsimula ng savings, marunong mag-set ng goals, pero hirap manatili. At sa bawat failure, unti-unti nabubuo ang isang kwento sa isip. Ganito talaga ako. Hindi talaga ako magaling sa pera. Siguro hindi para sa akin to.
At dito na nagiging mas delikado ang problema. Dahil kapag ang mga kwentong yan ay naging bahagi na ng identity mo, hindi na pera ang kalaban mo, sarili mo na. You don't act based on what you know. You act based on who you believe you are. Kung tingin mo sa sarili mo ay gastador, walang disiplina o palpak sa pera, kahit anong strategy ang ibigay sa'yo, babalik ka pa rin sa dati. Hindi dahil ayaw mong magbago, kundi dahil yun ang identity na pinoprotektahan ng utak mo. Kaya minsan, kahit alam mong mali ang isang desisyon, may kakaibang ginhawang dala ang paggawa nito dahil familiar siya, dahil ligtas siya sa pakiramdam. Ang pagbabago, kahit positibo, ay may kasamang discomfort at ayaw ng utak yan. Mas gusto niya ang kilala kaysa sa mas maganda. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nananatili sa parehong financial pattern sa loob ng maraming taon. Kahit tumataas ang income, iba lang ang level ng problema pero pareho pa rin ang ugali. Mas malaki ang sweldo, mas malaki rin ang gastos. Mas maraming alam, mas marami rin dahilan kung bakit hindi ngayon. At hanggat hindi mo nakikita ang pattern na yan, akala mo kulang ka lang ng tamang teknik. Pero ang totoo, ang kailangan mo muna ay awareness, hindi tactics. Hindi mo kailangang ayusin lahat agad. Hindi mo kailangang baguhin ang buong sistema sa isang araw. Ang unang hakbang ay hindi paggawa. Ito ay pagkakita. Pagkakita kung kailan ka pumipili ng comfort kaysa sa future. Pagkakita kung anong emosyon ang tinatakasan mo gamit ang pera. Pagkakita kung anong kwento ang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo. Dahil hanggat hindi malinaw sa iyo kung bakit ka gumagawa ng parehong choices, uulit at uulit lang ang cycle. Most people never really change their financial life, not because they don't know what to do, but because they never question why the same comfort keeps winning.